Naintindihan natin na marami tayong mga kababayan na magagalit. Pero ang ating priority po dito, yung kanilang seguridad, yung kanilang safety sa kalye, na hindi sila maaksidente. Simula sa December 1, huhulihin na ng Land Transportation Office ang mga light electric vehicle na makikitang dadaan sa major thoroughfares sa bansa. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, sa naturang petsa, i-impound na nila ang sinumang mahuhuling light electric vehicle tulad ng e-bike at e-trike na dadaan sa malalaking kalsada. Opo, bawal pa rin po sa National Highway kasi iba po kasi yung kita naman po natin, maaring lahat kayo nagmamaneho, kita po ninyo yung diferensya talaga na yung pagtakbo ng e-bike, tumatakbo sa National Highway, nagiging cause po talaga ng mga aksidente. Kaya yun nga po, parati kong sinasabi, yung road safety, yung kapakanan nila para hindi po sila mapahamak. Dagdag pa ng LTO Chief, magkakaroon naman ng information drive sa mga EV na makikitang dumadaan sa secondary road base na rin sa rekomendasyon ng Department of Transportation. Magkaroon man ng time ang LGU na ma-inform yung mga area nila, kaya bigyan natin sila ng time. So 5 days doon po sa mga secondary roads or yung mga nasa loob ng mga bayan. Pero yun pong mga nasa national highways, tuloy po yung December 1. Sinabi rin ng LTO na sa susunod na buwan ay posibleng magkaroon ng registration para sa light e-vehicle, lalo na yung mga ginagamit pampasada. Ayon sa LTO, mahalaga na maipaunawa sa mga nagmamaneho nito ang importansya ng road safety. Ready ang LTO na ma-register sila. Bubuhayin lang yung old admin order. Pero hindi lahat na pwedeng irehistro. Bakit? Kasi mayroong mga safety concerns. Hindi lahat ng e-bikes capable na magamit ng publiko. Bakit? Dahil sa safety concerns. Hindi naman po yung ang focus, baka isipin ng tao, hindi, rehistro para ng pondo, hindi po. Yung road safety, tingnan po natin, napakataas po nung aksidente na concern ang e-bikes. Sinabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority na existing na ang kanilang ginagawang paninita sa mga naturang electric vehicle na dumadaan sa mga malalaking kalsada. Well, kami on our end, doon po sa aming mga karsada na nasa aming jurisdiction, tuloy-tuloy naman po yan. Kung inyo matatandaan, about a year ago, meron na pong ipinasa ang DILG na kautusan dyan at yan po ay sinusuga ng Metro Manila Council na ipinagbabawal po talaga yung mga electric vehicles na ganyan sa major thoroughfares. Kaugnay nito, ang lokal na pamahalaan ng Navotas City ay nagpahayag ng kanilang pagtalima sa naturang kautusan. Pero kung titingnan nyo, yung mga dumadaan ng R10, C4, tsaka C3, lahat yan mga container trucks. So kung sasabay mo yung mga e-bike, yun nga, na walang regulasyon, walang training, syempre ang gusto natin talaga dito, yung sabi nga ni Chairman, yung safety ng mga tao. Baka sila rin yung maapektuhan. So dapat talaga, sa tingin ko, ay ipatupad natin yan para sa safety ng mga kababayan po natin. Samantala, ayon naman kay House Public Accounts Committee Chair at Transport Committee Member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, walang legal na basihan ng LTO para gawin ang apprehension at pag-impound ng mga naturang sasakyan dahil nakasaad sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law na pribado man o for hire ay maaari itong gamitin sa lahat ng major roads. Panawagan naman ng kongresista na itigil na ng DOTR, LTO at MMDA ang anumang plano o polisiya laban sa paggamit ng LEV at tiniyak na papanagutin nila ang naturang mga ahensya sa pamamagitan ng congressional proceedings. Ngunit giit ng LTO, nakahanda silang makipag-usap kay Congressman Redon at mayroon din silang pinangahawakan para ipatupad ito sa Lunes. Kami naman po ay anytime na maaari nilang ipatawag at makipag-usap sa kanila, dialogo sa kanila para malinawan. Kasi lahat naman tayo ang habol natin road safety. Pati naman si Congressman, road safety din ang hangarin yan. So yun pong safety ng publiko sa kalsada ang number 1 priority. Ayon naman sa LEV user na sila Arne Garcia, hindi siya pabor kung ang kahit sa looban lang nagmamaneho ng LEV ay re-require pa ng LTO na magkaroon ng rehistro. Bagamat may kaalaman siya sa batas at mayroon siyang non-professional license,
Hindi pa rin siya pabor na mahihirapan pa ang ibang may LEB na kailangan pang gumastos sa pag-a-apply ng rehistro. Kagaya nito, dadalhin pa namin sa LTO. Tsaka dito lang naman kasi ako, kaya looban lang ako, hindi ako lumalabas ng EDSA, kaya hindi ako pabor. May lisensya ako, non-pro. Pero yung sa iba na gagastos pa talaga, wala dagdag na naman yung sa problema na naman. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.